Sa Section 14, sa Ito ba yung nilagay mo? Article 3, Okay. Rights of the Accused. Dili lang, i-revisit natin ha. Matagal na akong hindi nag-ano ito. Pero Rights of the Accused, Section 14 ng Bill of Rights. Ito. Ito yung due process. O yun. Section 14, deprivation of liberty ng isang tao. Meaning, ikukulong siya. Pero bago siya ikulong, nilatag dito yung mga karapatan niya para may depensa niya yung sarili niya. Ha? Ito yung Section 14. Continuation ito actually nung Bill of Rights natin. Sa Bill of Rights yung Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Kaya lang, very general ito. So dito, nilatag dito sa akusado, yung bago siya ikulong ng isang tao na sinasabi na kagawa ng kasalanan sa society, ay sa pamayanan, ay yung isang tao na nakagawa ng kasalanan, krimen, bago siya ikulong, bago ma-deprive yung liberty niya, ay unang-una, kailangan patunayan yung ano niya, yung ginawa niya. Na yun ay isang krimen. So, pasok tayo. Paano ba pinapatunayan ng prosecution yung niya, yung karapatan ng akusado, karapatan ng akusado na bago siya hanggang hindi napapatunayan yung kasalanan niya, ang ginawa niyang mga krimen, ay presume siyang inosente. So, ibig sabihin nun, yung prosecution may burden na patunayan na ginawa nga niya talaga yan. Tapos, isang karapatan niya, siyempre, sa pagdedepensa ng sarili niya, yung magkaroon siya ng abogado. Hindi pwedeng i-deprive sa kanya yan. Actually, dapat talaga magkaroon siya ng abogado. Hindi niya pwedeng sabihin na ako na lang ang magdedepensa sa aking sarili. Hindi yan pinapayagan unless abogado siya. Tapos, at saka yung abogado na yun, dapat of his own choice. Hindi pwedeng sabihin, ay, yun ang abogado mo. Hindi pwedeng sabihin ng korte, yan ang abogado mo. Yan na. Kailangan yung pinili niya na abogado. O isang karapatan pa niya, yung kailangan maharap din niya yung nag-aakusa sa kanya, at saka yung mga witnesses ng nag-aakusa sa kanya. Sa karapatan niya. Matanong naman niya. Ma-cross-examine niya. Di ba? Hindi pwede yung nag-affidavit lang, tapos wala na. Sinalay sa isang papel and then hindi na niya maharap. So, yun. Tapos, isa sa karapatan niya, yung magkaroon doon sa pagdinig ng kaso niya, yung dumidinig. Tinatawag nating judge yan, ay dapat ay walang kinikilingan. Impartial. Hindi siya biased for or against a party. Hindi dapat na parang nakikita ng kumikiling siya sa prosecution, na parang bang sinasabi na niya na wala na, guilty na yan. Parang ganun, hindi dapat ganun. Pag nakahalata ang accused na ganyan yung judge, pwede niyang pa-inhibit, pagpalit ng ibang judge. Marami pang karapan, pero ito lang pag-uusapan yung 14. Karapatan niya na malaman yung mga pinaparatang sa kanya. Doon sa arraignment, ginagawa yan, Doon sa arraignment, doon sa arraignment, isinasalaysay kung ano yung ginawa niya, at
sinasabi rin doon kung anong krimen yung nagawa niya. Ha? Para makaprepara siya ng depensa niya. Ganon. Sinasabi rin dyan sa section 14, after arraignment, pwedeng magkaroon ng trial in absentia. Kahit nag-escape na yung akusado, pwede pa rin ipagpatuloy yung pagdinig sa kaso niya hanggang matapos. Ha? Merong tinatawag na trial in absentia, pero walang tinatawag na arraignment in absentia, Patricia. Ha? Ha? Kailangan personal na narinig ng akusado yung mga paratang sa kanya at personal din niyang nasabi kung ano naman yung masasabi niya doon, kung guilty ba siya, hindi siya guilty, or in some cases, kung mag-plead na lang siya ng guilt niya, sinasabi na lang niya yung guilt niya, pero sa mas mababang krimen. Pag mas mababang krimen, mas mababa yung yung parusa doon. Yun ang tinatawag na plea bargaining, ha? During the arraignment, yan nangyayari yan. Ano pa ba? Pasensya ka na kasi tagal pa lang hindi na to eh. Ayun, karapatan din ng akusado na gamitin ang coercive processes ng korte para ma-produce yung mga dokumento in his defense. Alam ba, utusan ng korte yung isang opisina, mapagobyerno man o mapapribado, na i-produce yung dokumento na kinakailangan ng akusado sa pamamagitan ng isang subpoena duces tecum. O di kaya, utusan ng isang tao na i-produce yung dokumento, pati na yung tao pumunta sa korte para yung tao na yung mag-testify sa nilalaman ng mga dokumento na yun, na may kinalalaman doon sa depensa ng akusado. Hindi siya pwedeng independent yan. Karapatan niya yan. Tawagin sila nito para malinawan lahat. Tawagin siya na dalhin yung yan, ang mga dokumento na yan kailangan ng akusado. Yan. Subpoena. Tinatawag na. Sinasubpoena yung mga tao o yung mga dokumento na yan. Yan. Ano ba? Yun ang ang daming karapatan ng akusado during the trial, pero hindi naman yata yun ang ano. Ha? Ayun. To be informed of the nature and cause of the accusation against him. Yun yung arraignment. Ha? Tapos to have a speedy. Madalian. Kasi habang tumatagal, injustice na yan habang tumatagal. Injustice yun. Justice delayed is justice denied. Ha? Speedy trial yun. Impartial at public. Kailangan open. Open yung one. Kahit sino pwedeng pumasok at makinig. Maliban na lang kung iutos ng dahil sa circumstances ng kaso, halimbawa, patayong yung hindi pwede maging public trial kasi baka yun nga, kasi kung bata, o di kaya dun sa mga private crimes na rape, yung mga crimes na against chastity, gano'n. Halimbawa, yung rape, kung minsan pagka gusto nung biktima na siya lang doon, pwede namang i-exclude ang publiko doon. Yan. Wala na tayong oras. Sinasabi mo yun?